At para bigyan tayo ng karagdagang update kaugnay sa paggalaw ng bagyo, makakapanayam natin si Chris Perez, weather forecaster ng Pag-asa. Magandang gabi sa iyo, Chris. Magandang gabi rin, Kara, Jiggy. Okay, Chris, ano yung inaasahan nating lagay ng panahon bukas, partikular sa Kamaynilaan? Kara, dito sa Metro Manila, inaasahan po natin na matuloy tayong makakaranas ng paminsan-minsan na pag-ulan sa nipo ng pinag-ibayong habagat ng bagyong Sidindo. Bagamat malayo sa Metro Manila at sa nakararaming bahagi ng Katimugang Luzon at Kabisayan ng naturang bagyo, inaasahan ito na patuloy na magpapayibayo ng habagat na siyang magdudulot nga ng paminsan-minsan pag-ulan sa Southern Luzon, sa buong Visayas, lalong-lalo na sa western sections. At hindi lamang yan, posible pa rin na maging maalon hanggang sa napakaalon itong ang mga karagatan sa paligid ng gitna at Katimugang Luzon, pati na rin sa Kanlurang Kabisayan dahil sa pinag-ibayong hanging habagat. So kumbaga, hindi lang yung bagyo ang talagang nagdudulot sa atin ng ulan at saka nitong hangin na to, pero yung in-intensify niya kasi yung southwest monsoon. Opo. Itong bagyo inaasa natin yung direktang maapektuhan at bibigyan ng paulan ay itong nakararaming bahagi ng Hilagang Luzon. Habang dito naman sa Central at Southern Luzon at gaya nga nabanggit natin sa Western Visayas, habang papalapit ang bagyong Sidindo dito sa bandang Hilagang Luzon, pag-iibay naman ito yung habagat. Ito naman po yung magdudulot ng mga paminsan-minsan hanggang sa malawakang pag-ulan. Hindi lamang within the next 24 hours, posible po na within the next 2 days ay makaranas tayo ng mga ganitong pag-ulan dito sa Metro Manila at gayon nga, nakararaming bahagi ng Southern Luzon. Yes, Chris, kung ikukumpara mo ito doon sa nagdaang bagyo, yung bagyong Butchoy, paano itong bagyong Dindo? Mas malakas ba ito? Mas magiging maperwisyo ba ito? Ang mangyayari kasi, Kara, yung dalawang nagdaang bagyo, si Butchoy at si Ambok, hindi tayo nagkakamali, ay lumihis po ito palayo ng ating bansa. Bagamat nagpaibayo rin to ng habagat at nagpaulan dito sa nakaraming bahagi ng ating bansa. Kumbaga, sasabihin natin yung indirect effect is very minimal kumpara dito sa posibleng direct effect ng bagyong si Dindo dito sa Hilagang Luzon. Dahil inaasahan nga po natin na posibleng tumama sa dulong Hilagang Luzon ang sentro ng bagyo bukas. Ngayon, sa lawak ng diametro ng naturang bagyo, ay posible ring madamay itong nakararaming bahagi ng Hilagang Luzon. Kaya nga po, meron tayong nakataas ng mga public storm warning signals number 2 in 1 dito sa bandang Northern Luzon area. Kaya in terms of paulan at saka yung direct effect nito, mas mararanasan ng ating bansa itong epekto ng bagyong si Dindo kumpara sa dalawang nagdaang bagyo na lumis at kumilos palayo ng ating bansa, Kara. Chris, itong signal number 2 na nakataas doon sa ilang mga lugar, particular dyan sa Luzon, ngayon yan. Pero bukas kapag nag-landfall itong bagyong Dindo, inaasahan ba natin na tataas pa itong mga storm warning signals na ito? Habang papalapit po ang naturang bagyo at kung posibleng lumakas pa ito sa mga darating na oras, ay posibleng magkaroon pa tayo ng mas mataas na public storm warning signal. Kaya patuloy yung pagpapaalala natin sa ating mga kababayan na patuloy pong magmatsyag sa naturang sama ng panahon para makapaghanda sa anumang sakuna or mga paulan na maaaring maidulot na nasabing bagyo. Since ang tatamaan nito ay Hilagang Luzon, upland areas ang marami dyan sa mga lugar na yan, marami bang ulan na dala itong bagyong Dindo? Kasi ang delikado dyan kapag upland areas, yung landslide. Yun nga inaasahan po natin na magdadala ito ng heavy rainfall in a span of 400 kilometer diameter ng naturang bagyo. Kaya yung pagpapaalala po natin sa mga residente na directly maapektuhan ng naturang bagyo, lalong-lalo na po yung nakatira sa mababang lugar at sa mga gilid ng bundok, na maging alerto po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. At hindi lamang yan, pinapayaw na rin po natin yung mga kababayan nating mga isda at yung mga may maliliit na sakyang pandagat na mapanganib na po ang maglayag sa mga karagatan dito sa paligid ng silangang bahagi ng Hilagang Luzon at pati na rin sa mga karagatan sa paligid ng gitnang Luzon, Katimugang Luzon at Kanlurang Kabisayaan dahil sa pinag-combine effect nitong bagyong Sidindo at yung hanging habagat. So Chris, sa tansya ng Pag-asa, kailan magiging maganda yung lagay ng panahon at yung ating karagatan para makapaglayag naman yung ating mga mangingisda at makapaghanap buhay? Posible po mag-improve yung kalagayan ng ating panahon. Kapag tuloy ang nakalabas ng area of responsibility ng bagyo, possibly by Friday afternoon. Pero sa mga darating pong araw, within the next 24 to 48 hours, iba yung pag-iingat, pagmamatsyag po sa naturang sama ng panahon para makaiwas pa tayo sa anumang sakuna na dulot nito. Okay, maraming salamat. Ginoong Chris Perez, weather forecaster ng Pag-asa.